Arnold Clavio ibinahagi ang mga aral na dapat matutunan sa dinanas niyang hemorrhagic stroke. Matatagalan pa umano bago makarecover sa stroke ang batikang newscaster na si Arnold Clavio, ngunit nananatili siyang positibo at nagpapasalamat dahil nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Ito'y matapos maagapan ang dinanas niyang hemorrhagic stroke. Sa ngayon ay nakaligtas na sa critical period si Arnold. Ngunit kinakailangan pa ring i-monitor ang kanyang dugo at sugar. Ayon pa nga kay Arnold, ngayon ay may bago na siyang kaibigan at ito nga ay si insulin. Matatandaan sa unang kwento ni Arnold, aniya ay galing siya sa isang golf course nang atakihin siya habang siya ay nasa biyahe. Pauwi na ako galing Eastridge Golf Course habang nasa biyahe, nakaramdam ako ng matinding pamamanhid sa kanang braso at binti. Di ko na rin maramdaman ang pag-apak sa pedal ng gas at brake. Huminto ako sa isang gasoline station para i-check ang sarili ko. Papunta ng restroom, hindi na ako makalakad. Kailangan ko nang may mahawakan. Agad kong tiningnan ang sarili ko sa salamin kung tabingi ba ang mukha ko o maga ang mata ko. Wala naman kaya balik na ako sa sasakyan at hindi ito naging madali. Sabi ko, titigil ako sa unang ospital na makikita ko. Kaya mula Antipolo, maingat ako na nag-drive sa sumulong highway hanggang makarating ako sa emergency room ng Fatima University Medical Center. Doon inasikaso ako at after ilang tests, lumitaw na ang blood pressure ko ay nasa 220/120 at ang blood sugar ko ay umabot ng 270. Inirekomenda na isailalim ako sa CT scan. Doon nakita na may slight bleeding ako sa kaliwang bahagi ng aking utak. At sa oras na yon, ako ay nagkaroon na ng hemorrhagic stroke. Mahabang pagdedetalye ni Arnold. Hanggang sa umano'y inilipat na siya sa St. Luke's Hospital at inobserbahan. Kaagad din daw siyang inasikaso sa ER ng brain attack team ng nasabing ospital at dinala sa acute stroke unit. At dito na nga nagbigay ng aral at paalala si Arnold. Aniya, aral. Feeling okay does not mean you are okay. Feeling good does not mean we are good. Listen to your body. Try door ang hypertension. Always check your BP. Thank you, Lord. I personally experienced your miracle. At sa huling update namang ibinigay ni Arnold matapos ang kanyang hemorrhagic stroke at bantayan ang kanyang blood pressure at blood sugar kung saan aniya ay regular ang pag-ikot ng neurologist, cardiologist at maging rehab doctor upang i-check ang kanyang kondisyon at malaman kung kailangan niya pa nga bang operahan, bagamat hindi tumabingi ang kanyang mukha o nabubulol ang kanyang pagsasalita. Nagpasalamat si Arnold na hindi na siya kailangan pang operahan. Ayon sa paliwanag, his slight bleeding is in the thalamus area or left side, which is responsible for sensation and some muscle control. That's why his right legs and arms had numbness and until now feels weak. It's systematic and warning sign. The bleeding is in the small vessels, which is good. If the brain is a tree in the forest, the bleeding happened in the grass area, meaning manageable. Ngayon umano ay tiyak ng ligtas si Arnold. Good news! I am out of danger. Sabi nga ni Doc, no more worries. The worst is over. You're a lucky man. Ang kailangan gawin na lang ay mapababa pa ang aking BP at sugar level. Ngunit nahihilo pa rin daw siya kapag umuupo kaya naman ramdam niyang matagal pa umano ang magiging laban niya. Ani Arnold, mahaba pa ang laban na ito. Ang laking pagbabago sa buhay ko habang nasa ASU. Bawal pa akong tumayo kaya kailangan ko na mag-adult diaper. Di ako komportable kaya inabot pa ng 3 araw bago ako nakapupo. Para rin akong sanggol na nililinisan at hinihilamusan araw-araw para maging presko ang pakiramdam. At may bago pala akong kaibigan, si Insulin. Abangan ang pag-graduate ko sa ASU at simula ng aking therapy at rehabilitation. At sana ang aking kwento ay makapagligtas ng maraming buhay. At sa huli, nagbigay ng Bible verse si Arnold. Aniya, this is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. In Him, there is no darkness at all. 1 John 1:5.